Okay, guys! So, ituloy na natin ang pagluto natin. Na-prepare na natin lahat ng mga ingredients. Garlic, spring onions, yung white part. Red onion. Ayan, umuusok na yung ating Instapot. Pinaiinta natin. Kamatis. Iba pang ingredients. Para makita nyo. Ayan. So, nandyan lahat. Ang unang-unang dapat gawin, ilagay yung fatty part ng baboy. Yan o, mga matabang part. Yan, yung sear na yon. So, pababayaan natin siya magmantika. Makapag-brown siya. Walang oil yan. Eh, bakit mo kakailanganin pa ng oil eh? Matabang-mataba na yung baboy na ilalagay mo, di ba? Muna yung mga matatabang parte ilagay mo. Liwetin muna tayo ngayon today para makikita nyo yung mga nilalagay ko. Yan. Yung lahat ng mga fatty part. Oops. Kabaliktad. Yan. Pagmamantika yan. Hindi mo kailangang ilagay sa high heat. Okay lang yan. Kahit low heat lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Yan eh. Lulutuin natin. Low and slow. Naamoy na. Ako naaamoy ko na. Kayo hindi. Sorry kayo. Wala akong nilagay na kahit na ano dyan. Walang patis. Walang asin. Wala. So, bayaan mo lang siya. Mag-brown. So, for now, inom muna ako ng ginger ale. Okay. Brown na siya. Yan. Maganda yan. So, kung stew ang lulutuin nyo, pinakamaganda talaga yung piprituhin mo siya konti. Para malakin yung mga juices. Naka-ano pala siya, naka-high. Sorry, hindi ko napansin. Pero sabi ko bakit parang sobrang mausok yata. After nyan, hanguin na. Taasan natin. Ayan. At lumalamig ang pot. Bango.
bayaan nyo mag-render yung fat. So, yun yung reason bakit din natin pinafry natin siya, binabrown natin ng konti para medyo malaki yung flavors. Diba? Mamaya mas lalo pa magre-render yan pagka low and slow na yung luto natin. Basta na pinagiba. Okay guys, looking delicious na. Nice, nice. Natin sa low, lagay na natin ang ating garlic with the white ng spring onions. Smell it. Ngayon, ako yung bay leaf nilalagay ko kasama ng pagpiprito para lumabas yung mga ano niya. Kasi kahit dried yan, may mga oils yan, may mga yung aroma niya, everything lalabas yan pagka nilagay mo siyang ganyan. Naamoy nyo lang guys, ang sarap. Sibuyas, red onions. Again, ang pagluluto ng Filipino food, eyeball. Eyeball lang, guys.
Meron tayong fat drippings dito. Galing to dun sa lechon na yung pork belly. So, kuha tayong konti. Konti lang. Natin kailangan na masyadong marami. Packed with flavor yan. Drippings yan dun sa ating lechon pork belly. Ngayon, itong onions, until maging translucent siya. Once maging translucent siya, saka natin ilalagay yung tomatoes. Taasan natin ng konti yung heat. Kaya natin hinihintay maging translucent para talagang lumabas yung lasa ng onions. Alam mo, ang red onions is sweeter siya. Mas malasa siya kaysa sa white onions. Okay na yan. Pwede na natin ilagay yung kamatis. Yan. Yan lang muna natin siya dyan. Cover natin siya. Ay, siya nga pala guys. May nahanap tayong isasahog natin dyan. Additional na mga, alam mo kasi, dahil pork kinamatisan yan, you can actually put anything eh. Pwede mong lagyan ng bok choy, pechay, yung kung ano yung nilalagay mo minsan sa mga sarsyado o kaya sa ginisa na may kamatis. So ito, nakakita ko ng sayote. Kaya lalagay tayo ng sayote. Ba? Teka. Yan. Para makita nyo mabuti. Pero mamaya na yan. Near the end natin ilalagay yung sayote. Yung juices ng kamatis, yan ang magdideglaze sa ating pot para makuha lahat ng mga delicious ano, yung mga brown na yon. Sarap niyan. Kailangan talaga i-scrape mo yan. Scrape the bottom of the pot so you could get all of those delicious flavors. Now at this point, lalagay na natin yung mga iba pang dry ingredients. Lagay mo yung patis, black pepper, white pepper, stir it up. Hindi na tayo naglagay ng asin kasi ang fish sauce ay maalat. Dadagdag na lang tayo if ever na kailangan pa. Ngayon, i-add na natin ang ating baboy. Okay. Tuin natin yan ng medium heat. Lang natin siya sa medium heat para magre-render lahat ng fat, maging tender. Haluin natin. Abayaan ngayon natin siya nakatakip. That should be enough siguro. May isang oras. Pero hindi siya naka-pressure cooker ha.
Let it stew in its own juices. Yan, pabayaan lang natin siya ha. Low heat. Takpan lang natin. And then let's come back after 1 hour. Okay guys? Okay guys, let's see and taste. Pero wala pang isang oras. Mga 30 minutes pa lang. Pero tikman na natin kung kamusta naman ang lasa. Para alam natin kung kailangan natin i-adjust. Hindi na natin dadagdagan ng sabaw to. Hayaan natin siya matuyo. Let's taste. Natin. Okay. Ngayon, alam na natin kulang sa patis. Ngayon natin ng konti pang patis. Although magre-reduce, pero masyado talagang kulang talaga sa patis. So, cover ulit natin. And let's check ulit after tingin ko mga ano to. Sa oras talaga. More than. Mga 1 oras kalahati. Okay. Check na natin ha. Wow. Taste test ulit. Kulang pa ng alat. Check natin kung gaano kalambot na yung karne. Kung fall off the bone na ba. Hindi pa. Tingnan natin ang lasa ng karne guys. Hindi pa malambot. Mamaya na lang ulit. Okay guys. Hey guys. Check na natin. Wow. Amazing. Grabe. Tuyo na siya. Nagmantika na. Lahat-lahat na. Tignan natin ha. Mukhang malambot na. Mukhang fall off the bone na to. Nice, nice. Yan natin guys ha. Kung gaano siya kalambot. Ito. Grabe oh. Fall off the bone talaga oh. Sobrang lambot oh. Hindi mo na kailangan mag-effort. Grabe guys, sarap. Hindi sobrang alat. Sarap guys. Ngayon, lagyan natin ng gulay. Kuling-kulo. Ilang minutes lang to. Ha? Lagay na natin tong sayote. Sandali lang yan. Lagay na rin natin ang jalapeno. Yan.
Oh, tingnan mo mga tol. Yan. Tingnan natin ang huling kulo. Tingnan natin na maluto ang sayote. Okay na yan guys. Balikan ulit natin maya-maya after 15 minutes. Ayun na guys, naluto na. Ayan na siya. Panalo. Sobrang lambot, fall off the bone. Tomatoey. Napakasarap. Ano masasabi nyo sa itsura guys? Ayos na ayos ba? Oh guys, antabayanan nyo ang mga susunod na cooking videos ko ha. Thank you for watching. Like, subscribe, share, and comment.